So, hello, no, ngayon, no, pag-usapan ito tungkol sa isang blind man, no, na pinagaling ni Kristo sa kanyang pagkabulag. Yung isang blind man na yung taong bulag na yun na pinagaling ni Kristo, yung taong yun ay isang example sa mga tao sa susunod na araw, which is ngayong panahon sa atin. No? Isa siyang, kumbaga, halimbawa sa mga tao. Tayo rin, nagiging bulag tayo sa katotohanan noon at nananatili tayo or palagi tayo or namumuhay tayo sa kasalanan, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa paggawa sa mga gawa ng kasamaan. Kailanman hindi natin kinikilala ang ating Panginoon, mas kinikilala natin ang kasamaan bilang isang mabuti. At dahil dito, tayong lahat ay namatay sa kasalanan dahil hindi natin alam kung ano ang katotohanan. Dahil nga, hindi natin alam kung ano ang katotohanan, tayo ay bulag. Kaya yung tao na yung blind na yon, na pinagaling ni Kristo at nakakakita na, sila ay nagiging example sa mga tao ngayon, sa atin ngayon. Ngunit, yung taong blind na yon, yung bulag na yon na sinabi ni Kristo, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Anong sabi niya? Sino po ba siya upang ako'y mananalig? Anong sabi ni Kristo? Siya na kausap mo ngayon. Yun. Tapos doon, sinamba niya si Kristo at nananalig siya kay Kristo. Habang tayo ay bulag sa katotohanan, hindi natin alam kung ano ang tama at mali. Basta, kung ano yung iniisip nating gustong gawin, kahit mali, para sa atin ay tama. Dahil nga, bulag tayo at hindi natin alam kung ano ang kasamaan at tama, mali at tama. Ngunit, salamat sa ating Diyos, no? Diyos Ama, dahil sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak ni Jesucristo, pinadala niya upang tayo ay tubusin. Tubusin tayo. Dahil dati namumuhay tayo sa kadiliman. Ngunit sa pamamagitan ng dumating ang ating Panginoon Jesucristo, nilinisan niya tayo sa kanyang dugo. No, nilinis niya tayo sa kanyang dugo. At pinagaling niya ang ating mga mata upang makikita natin at malalaman natin kung ano ang pagkakaiba ng mali at saka ng tama. Si Kristo ang nagpagaling sa ating mga mata upang makita at malaman natin kung ano yung mali at tama. Mayroon ding isang bulag noon na pinagaling ni Kristo. Una niyang pinagaling ang kanyang mga mata, tapos may nakita siya, ngunit sabi niya, may nakita ako mga tao pero parang mga kahoy. Tapos pinagaling uli siya ni Kristo hanggang sa nakakita na talaga siya ng clear, ng klaro sa kanyang paningin. Yun din ay nagiging example din sa atin ngayon. Maraming mga tao nananalig sa ating Panginoon, ngunit hindi pa rin nila klaro kung ano ang tama at mali. No, hindi pa rin nila klaro kung ano ang tama at mali. Kung ano yung mali, yun pa rin nagagawa kahit na sumusunod na sila kay Kristo. Pero kung ang isang tao na yun, buong puso at magsisi siya sa kanyang kasalanan, muli siyang pagalingin ng ating Panginoon hanggang maklaro na niya at mapagaling na talaga ng lubusan ng kanyang mga mata. So tayo ay bulag sa mga panahon na tayo ay malayo pa sa Diyos at hindi pa sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kung tayo ay hindi kumikilala, hindi sumusunod, o naglilingkod na nananampalataya o nananalig kay Kristo, tayo ay mananatili pa rin bulag hanggang ngayon. Mananatili pa rin tayong bulag. Kung gusto nating makakakita, lumapit tayo kay Kristo, tumawag tayo kay Kristo, gaya ng mga bulag noon.
tumawag sila kay Kristo, sigaw ng sigaw, tumawag sila at nakikiusap. Napagalingin sila, ganun din tayo. Tumawag tayo sa ating Panginoon at tumawag tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang tayo ay pagalingin sa ating pagka hindi matuwid dahil sa ating pamumuhay sa kasalanan. At tayo ay pagalingin niya. At yung mga mata natin na hindi nakikita, hindi nakakakita, hindi nakakaalam kung ano ang tama at mali, pagagalingin ni Kristo upang malaman natin kung ano ang tama at mali at gawin natin yung tama na kanyang kalooban at iwasan natin yung mali na siyang dahilan upang tayo ay malayo sa Diyos. Yun yung mga bagay na dapat nating iwasan at mananatili tayo maglingkod sa ating Panginoon dahil nga ang kabayaran ng kamatayan, kasalanan. Kung mananatili tayo dyan sa kasalanan, nananatili tayo sa kadiliman. At kung palagi tayong nananatili sa kadiliman, ang kabayaran nito, kamatayan, according dito sa sinabi sa kasulatan. So, gugustuhin ba natin na ganito? Hindi, siyempre. So, kung hindi natin gugustuhin ang kamatayan, paglingkuran natin si Kristo, lumapit tayo sa Diyos kasi nga, ang gusto ng Diyos Ama na ang tao, mananalig at mananampalataya sa kanyang sinugo na sa Hesus Kristo upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung ang isang tao ay hindi maglingkod o hindi kumikilala, mananampalataya kay Kristo Jesus ay mapaparusahan. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. So hanggang dito na lang, maraming salamat.